Nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mahigit 18,000 posisyon na pupunan sa eleksyon 2025. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng COMELEC, iluluklok sa pwesto ang 12 senador. 317 district at party list representatives sa Kamara. Mahigit 900 posisyon sa mga probinsya kasama ang mga governor, vice governor at mga bokal o mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Halos 17,000 opisyal sa mga lungsod at bayan mula sa mayor at vice mayor hanggang konsehal. Sa unang pagkakataon naman, 65 posisyon ang iboboto para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament. Ang mga naghain ng kanilang COC sa Day 1 ng filing sa report na ito. Bit-bit ang kanilang Certificate of Candidacy at iba pang requirements. Nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City simula alas 8 ng umaga ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Sa mga gustong tumakbong senador, kauna-unahang nag-file si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng kanilang COC si David Chan, isang sustainability advocate. Ganon din ang nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Doktor at abogadong si Jose Montemayor na tumakbong Pangulo noong 2022. Naghain din ng kandidatura ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Sinundan siya ng isang nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Sa mga re-electionist senator, kasama sa unang naghain ng COC si Senador Francis Tolentino. Kakandidato rin si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw na-disqualify. Muli ring susubok sa pagkandidato si Happy Lubarbio. First time namang mag-file ng COC ng animal rights activist na si Norman Marquez. Nag-file naman sa ikalawang pagkakataon ang security guard na si Phil de los Reyes. Sinundan siya ng pag-file ng vlogger na si Mark Gamboa. Si Mig Katuran. Naghain din ng COC sina independent candidate Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent candidate Joseph Tandi, at kinatawan ng Partido Maharlika Mahar Sahipas Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Ang independent candidate na si Sunang Mona Ditanongun. Ang last filer ngayong araw, ayon sa COMELEC, naging maayos ang unang araw ng filing ng COC maging sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.